scholarship sa mga matataasang grades. So, doon ko nakita, ngayon ko lang siya na-testify, na yung naranasan ko pa lang ngayon, yun, ay napakalaking bagay na pinagkaloob sa akin ng Panginoon na mapagkalooban ng scholarship. So, hanggang matapos kong semester, hanggang matapos ko ang aking education, naging scholar po ako. Hindi man 100%, 75%. So, napakalaking bagay po na sa maliit na halagang ibinibigay ko, inaawas ko dun sa budget na ibinibigay sa akin for a month, ang laking bagay po ang ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Tapos, yun, nakatapos na po ako. Glory to God. Tayo naman po ng board exam. Sabi ko sa Panginoon, Lord, malaki pa rin yung board exam. Hindi na yung sakop na scholarship. So, mga 9,000 pesos po siya. Sabi ko, hindi na ako hihingi kay ate, nahihiya na ako. Siguro, hindi na lang ako mag-review. Sabi ko, kasi may bayad yung review. Ngayon, yung mga mababait kong kaklase, mayayaman kasi sila, so kaya nila. Nag-review sila. Ngayon, pinakuusap nila ako doon sa proctor namin. Pwede po bang mag-join si Ana mag-sit-in? Kasi, estudyante naman natin, hindi ko pumayag. So, nagkasya ako sa self-review. So, 2 weeks ang review namin. Nag-graduation po kami, nag-graduate kami, 2 weeks review. After that, exam na. So, ginamit po yung kaibigan ko, yung best friend ko na, sabi niya, Ana, pupunta ako dyan sa inyo, dadalhin ko lahat ng reviewers. Sabi, 3 days before the exam, pumunta po siya sa bahay. Nag-review kami. Basta nakakaiyak po yung glory ng Lord kasi. Yung maliit na bagay na ibibigay mo sa Panginoon, sobrang pagpapala niya. Ngayon mo lang marirealize na kapag mainit na mainit ka sa Panginoon, doon mo lang marirealize na napakabuti ng Panginoon. Yun po, nag-exam ako. Ang nakakatawa pa, syempre, sa Quiapo po yung exam center namin. Gumising na maaga, kasi alas 7 po yung exam. Puting t-shirt dapat. Ako po, pawisin. Pawisin po ako Nung palabas na ako ng bahay, sa bahay po kasi namin maraming asong pakalat-kalat. So, alam niyo na, pag may mga aso, alam niyo na kung ibig sabihin, maraming pupo sa kali. Ngayon, yung envelope ko, yung plastic envelope ko, kailangan may plastic envelope kami, lalagyan ng pencil, ng eraser, nalaglag po siya sa pupo. Sabi ko, nung panahon na yun, sabi ko, napakaswerte ko naman. Dahil sa pupo. Ano daw yung pupo? Sabi ni Brother Febri. So yun. So hindi na ako nakapag-review ganito pa. Nalate pa ako, napaglitan pa ako ng proctor ko. Sabi, take your seat, you have to hurry because everyone's waiting for you. If you were not late, we have started earlier. Sabi niya. Di nagmadali na, pawis na pawis, ang asim, ang init po kasi jeep. Ganon. Sabi ko, nung tapos na yun, break time kami, lunch break, sabi namin mag-best friend, pareho kami ng school na puntahan. Kasi magkakaiba kami. Kami ang dalawang nagkasama. Ang hirap, mukhang hindi tayo makakapasa. Sabi ko, ikaw nag-review ka malamang makakapasa ka, tsaka matalino ka Ako hindi pa alam. Tapos, umalis na po ako papuntang Korea, May 10th. Nalaman po namin yung result ng exam June. Pumasa po ako. Yun. Glory to God kasi. Kung maniniwala lang ako sa sarili ko, imposible po kasi napakahirap ng exam. Ngayon ko nakita sa pamamagitan ni Brother Sal na never mo pa na-testify yan. Napakatagal na ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Hindi mo na-testify. Ngayon, itong taong best friend ko po na to, tuwing nagchichikahan kami, napag-usapan namin mga problema, yung mga hirap sa Korea, hirap niya sa Pilipinas, kasi teacher din po siya doon. Ngayon, nung
Ito mga nagdaang 2 linggo, naalala ko siya. Sabi ko, bakit hindi ko i-share ang word of God dito sa taong to? Pasasalamat man lang sa ginawa niya sa buhay ko. Glory to God. Tumatanggap po siya. Amen. Na yung ana na masugit, yung ana na maldita doon, nakita niya yung Panginoon sa buhay ko. Siya na nagsabi, Ana, ikaw ba yan? Ana, hindi ko na nakikita yung dating ikaw. Ana, gusto ko rin kilalanin yung Diyos na nasa iyo. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon na hindi ko man kayang ibalik yung ginawa niya sa akin na yung pagbibigay lang ng reviewers, ipunta siya sa bahay, nag-special ng 24 hours, yung pagkapag wala ako, hindi kasya yung baon ko, pinapahiram niya ako. Nais ko ibalik sa pamagitan ng pagtanggap na sa Panginoon, hindi lang ako yung maliligtas, na mas malaki pa yung ibabalik ng Panginoon sa ginawa niya sa isang anak ng Panginoon. So glory to God po, nagpapasalamat ako na yung E12, nagagamit ko din siya sa katauhan ng best friend ko na yun, kaibigan ko na yun, na hindi pala mapuput in vain lahat ng ginagawa mo sa Panginoon. Never. Because God is not a liar. He will never lie in His promises. He will fulfill His promises as long as you will obey and submit yourself into His holy name. Amen. Glory to God. Praise God. Sino po ang nais magbalik ng pasasalamat? Tuloy nga, na ang makikita yung maturity bilang isang Christian. Ano ba yung maturity? Narinig ko kay Pastor dati, may nagtanong daw sa kanya, paano ba malalaman na matured Christian ka na? Nais daw sagutin ng Pastor na mahaba na yung balbas mo, kung puti na yung buhok. Pero hindi. Amen. Actually, ang maturity daw ng isang Kristiyano ay makikita na yung wangis ni Kristo sa buhay. Yung virtues of Jesus Christ, yung kanyang values. Ano ba yun? Kung dati masungit ka, magiging mapagmahal ka na. Yung love, yung meron ka ng peace, may self-control, yun yung bunga ng Holy Spirit. Yung main values ng ating Panginoon Jesus na makikita na sa buhay natin. Yun po yung nakikita ngayon ng kaibigan ni Sister Ana sa kanyang buhay. Sino po ang nais magbalik ng pasasalamat? Ano po? Kasi mahirap magsabi ng wala na po kasi meron pa palang iba na gustong tumayo. Amen. So susunod na linggo sasabihin, kasi sabi wala na raw po. Kung nais nyo magbalik ng pasasalamat next week, so sabihin nyo na lang po ng mas maaga. Ako po magbabalik din ng pasasalamat sa Panginoon dahil alam ko na ang Panginoon ay tumutugon sa ating panalangin. Ang pasasalamat ko yung testifying na siya ay talagang tumutugon sa panalangin natin. Amen. Bakit po? Na-experience ko po dati sa aking kapatid na nanghiram sa akin ng konting halaga nung siya'y walang trabaho, nawalan ng trabaho, seaman po kasi siya habang nag-aantay ng trabaho. Gipit na gipit siya, kami yung nalapitan niya. So nagbigay naman kami. And then nakasampa po siya within ilang months. Tapos, ilang weeks lang sa kanyang biyahe, nag-message siya sa akin na pasensya ka na, hindi ko muna maibabalik yung nahiram ko. Kasi, mawawalan kami ng susunod na biyahe, uuwi kami, at magpa-process ulit ng panibago. Yung tema ng kanyang message ay parang down na down siya, na nais niyang, yung hopeless, kumbaga, ay nararamdaman niya sa pagkakataon na yun. Kaya, nung gabi rin yun, pinagdasal namin ng aking asawa na sana magkaroon ng continuous biyahe yung kanilang barko, hindi na siya pauwi sa Pilipinas at yung contract niya ay magtuloy-tuloy. Amen. Hindi po yung tinugon ng Panginoon ng ilang linggo, inabot din po ng ilang buwan. Amen. Kahapon po nag-message po sa amin yung aking hipag na ibabalik na raw po niya yung nahiram niyang halaga. Ang ibig pong sabihin, nung kinumusta ko ay magtutuloy-tuloy na po yung kontrata ng aking kapatid, hindi na siya uwi ng Pilipinas. At yun po yung isang patotoo na tumutugon ang Panginoon in His own timing. Amen. And in His own way. Amen. Hindi sa gusto mo ngayon natugunan,
Hindi. Amen. Nanalangin ka ngayon, gusto mo response agad ng Panginoon? Hindi. Meron pong perfect timing at perfect way ang Panginoon sa Amen, pagtugon amen. ng ating mga panalangin. Kaya, nais ko pong pasalamatan ang katapatan at pagtugon ng Panginoon sa aming buhay. Amen. At, ako pala dito. Welcoming visitors. Yan. Nais po nating welcome ang bawat ating bisita. Tayo po lahat ay tumayo at awitin po natin ang ating national, paboritong kamusta ka na? Tingin po natin ang bawat isa ng may mainit na pag-house. Mga kamay, sabihin natin, salamat at nakikita ko ngayon po dito. Sa